Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Tuto Mortiliero sa isa na namang vlog. This is our first vlog in the year 2026. So, Happy New Year everyone at advance Happy Three Kings. Kasi bukas ay piyesta na ng tatlong hari or Epipania. So, mga kapatid, ang paksa po natin ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Particularly, dapat imbestigahan ang lahat ng mga politiko na nasa poder sa Pilipinas. So, mga kapatid, iniimbestigahan ngayon ang mga senador at mga congressman na sangkot sa flood control projects. Ngayon, parang nakukulangan ako. While it is true na meron nang na-file ng mga cases, pero iilan lang. Parang isang congressman pa lang yata, si Saldico, former Congressman Saldico, at saka yung mga cohorts na mga district engineers ng Mindoro, yung na-filean pa, at mga staff ng some small people in the DPWH. So dapat marami talagang gugulong na ulo dito, mga kapatid, kasi alam naman natin na may mga mga senador at mga congressman na sangkot sa korupsyon with regard to the flood control projects. So mga kapatid, hindi lang ito ang problema sa korupsyon sa Pilipinas. Alam natin na ang korupsyon ay umaabot sa pinaka maliit na political unit ng bansa, and that is the barangay. Hanggang sa barangay ang korupsyon, mga kapatid. At hindi lang yan, alam naman natin na kahit sa SK, hindi naman ito makukonsider na political unit ang SK, pero ginawa ito under the 1991 Local Government Code. Ang problema, may pera na nakataya dito sa SK kasi may mga projects na ang Sangguniang Kabataan. So, may mga korupsyon dyan, mga kapatid. Alam naman natin yan. Klarong-klaro yan. Alam natin na sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya, sa mga lungsod, mga syudad, alam natin na may mga dyan, yung tinatawag na mga ghost employees. Di ba? Mga ghost employees, ginagawa yan ng mga mayors at mga governors para ina-appoint sila. Actually, nandyan sila actually. Ang problema dyan, hindi sila nagtatrabaho. So, pumupunta lang yan sa City Hall, sa Municipal Hall, sa Provincial Capital, 15:30 kasi kukuha ng sweldo. Wala namang trabaho yan ang mga ghost employees. Bakit merong ghost employees? Kasi ginagawa ni mayor o ni governor yan na magiging campaigners nila sa eleksyon. So sayang ang pera dito, mga kapatid, and that is corruption. Bakit? May pinapalabas na pera ang local government units na wala namang nagtatrabaho. Yun ang problema, mga kapatid. Tsaka hindi lang yan, marami talagang korupsyon maliban dyan sa mga ghost employees na yan. Kaya dapat imbestigahan na lahat, mga kapatid. Hindi lang ang lower house at ang upper house kasi alam naman natin na may mga senador at mga congressman na sangkot. So dapat hanggang sa SK, mga kapatid. Hanggang sa SK, mga barangay chairman, lahat. Mga barangay treasurers. At alam naman natin na sa bureaukrasiya ng Pilipinas, may korupsyon. Ang isa sa mga grabe ang korupsyon ay ang BIR,
BIR at saka itong Bureau of Customs. Alam natin yan. So dapat lahat ng sangay ng gobyerno, lahat, Department of Health, Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways, kasi sila talaga ngayon yung di ba? Pinakasikat na iniimbestigahan maliban sa House at saka sa Senate. Di ba? Tawag dito yung Department of Health, di ba? Department of Education, kasi ito yung mga talaga, yung mga sikat na mga government offices na may corruption talaga. So, dapat walang sacred cow, mga kapatid. Hindi pwede na ang lower house lang at ang upper house o ang Senado ang iimbestigahan. Dapat lahat imbestigahan. Kasi, mga kapatid, for example, sa probinsya or sa isang lungsod, alam natin, usong-uso, mga kapatid, na kapag may proyekto, kapag may project, merong SOP si mayor or si governor. Alam natin yan. And parang naging normal na lang yung 10% na SOP. Kaya kung maraming project, maraming kurakot. So okay lang yan, mga kapatid, kung maraming proyekto pero walang kurakot. So dapat, mga kapatid, magmatsyag tayo, iboto natin yung magaling, yung hindi trapo. Hindi dapat tayo magbebenta ng ating mga boto, kasi kapag bumenta tayo ng ating mga boto, magnanakaw yung mananalo. Bakit? Naturalmente namuhunan sila kasi binenta nyo yung boto nyo. Binili nila yung boto nyo. Milyones ang nagastos o ang magagastos sa isang eleksyon. Ngayon, kapag mananalo sila, babawiin nila. Anong tawag doon? Di corruption. Kaya, one way para masugpo itong corruption na ito is hindi natin ibenta ang ating mga boto, mga kapatid. At in relation to this, ako'y umaasa na lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng mga political offices ng gobyerno hanggang sa pinaka maliit na posisyon sa gobyerno ay imbestigahan. Dapat ito'y gagawin ng administrasyon ngayon, national administration, para talagang malinis ang pamahalaan at para magiging successful, magiging tiger cub economy naman ang Pilipinas. Kasi kapag walang korupsyon sa Pilipinas, maraming mamumuhunan dito, and that way, uunlad ang bansa natin. So ito po, si Tuto Mortillero, nagsasabing Happy New Year, belated Merry Christmas unto you, Happy New Year, and Happy Three Kings. Ito'y ginagawa ko in relation to my political education and advocacy for political education and advocacy for good governance. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat.